Magandang gabi, Pilipinas. Natupad na ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang taon kaugnay sa dagdag serbisyo mula sa PhilHealth. Kabilang sa mga reforma sa benefit packages na inalok ng ahensya ang pag-alis sa 45-day benefit limit. Ibig sabihin nito ay magtutuloy-tuloy ang kanilang coverage para sa mga miyembro kahit lumagpas na ang dating 1.5 buwang limit. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Ito ang matibay na pangakong binitawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino bago matapos ang taong 2024. Diit ng Pangulo, makaaasa ang mga Pilipino ng mas marami pang serbisyo mula sa PhilHealth. At ilang buwan lang ang lumipas, ang pangakong iyan ni Pangulong Marcos Jr. na isa sa katuparan na. Bukod kasi sa mas pinataas na benefit packages para sa iba't ibang medical conditions, isa pang mahalagang hakbang ang ginawa ng ahensya. Ito ay ang pag-aalis ng kanilang 45-day benefit limit. Sa ilalim kasi ng rule na ito, aabot lang sa 45 days ang maximum hospital confinement ng kanilang mga miyembro sa loob ng 1 taon. Pero ngayon ay mas mababawasan na ang pag-aalala ng ating mga kababayan dahil inaprubahan na ng board nito ang pag-update sa naturang polisiya. Inalis na ng PhilHealth ang 45-day benefit limit para matiyak na ang mga serbisyo ng ahensya ay mananatiling walang hadlang. Ayon sa pamunuan ng PhilHealth, maraming mga serbisyo ang kinakailangan ng higit 45 days na coverage, gaya nga lamang ng hemodialysis. Ayon kay PhilHealth Acting President at CEO Dr. Edwin Mercado, napapanahon na magpatupad ng reforma hinggil sa naturang cost containment strategy na tinawag niyang outdated na. Giit ni Mercado, walang sino man na makakaalam o makakapag-schedule ng ating mga medical needs. Maraming serbisyo din anya ang nangangailangan ng higit sa 45 days na coverage. Dagdag pa ng opisyal, nais ng PhilHealth na ang mga Pilipinong may malulubhang sakit, chronic conditions at kinakailangan ng mahabang pagpapaospital ay patuloy na makatanggap ng serbisyong pangkalusugan na hindi na kinakailangan mag-alala sa kanilang pinansyal na kapasidad. Paalala naman ng ahensya na ang pag-avail ng mga benepisyo ay kailangan dumaan pa rin sa tamang proseso at kinakailangan na ayon sa medikal na pangangailangan at treatment plan ng pasyente. Babantayan din anya ang pagsunod dito ng health facilities para sa clinical standards at reimbursement rules.